Nitong nakaraang eleksyon, tumakbo si Sara Diskaya bilang mayor ng Pasig City kaharap ang incumbent na si Mayor Vico Soto. Kasabay nito, napunta sa national spotlight ang pamilya Diskaya matapos ang kanilang high-profile media interviews kung saan ipinakita nila ang kanilang napakarangyang pamumuhay. Dahil dito, lumitaw ang mga tanong tungkol sa negosyo, politika at ethics. At sa gitna ng ingay, isang mahalagang usapin ang nananatili. Saan nga ba nagmumula ang yaman ng mga Diskaya at maituturing ba itong ill-gotten wealth o nakaw na yaman? Matatandaan na si Sara Diskaya ay tumakbo bilang kandidato para sa Mayor of Pasig noong May of 2025 midterm elections, kung saan ay hinarap niya ang incumbent mayor na si Vico Soto. Kasabay ng kampanya ay mas nakilala ang pamilya Diskaya sa national spotlight matapos ang sunod-sunod na media interviews sa mga personalidad katulad na lamang nila Corina Sanchez at Julius Babaw. Sa mga panayam na ito ay tumambad sa publiko ang extravagant lifestyle ng pamilya Diskaya, koleksyon ng luxury cars, mamahaling kagamitan at mga pahayag na umabot pa sa usapin ng di umano'y pagbili nila ng Rolls Royce dahil di umano'y nagustuhan nila ang payong nito. Habang trending ang mga panayam, hindi rin ito nakaligtas sa masusing pagtingin ng publiko. Maging si Mayor Vico Soto ay nagbigay diin sa mga tanong hinggil sa media ethics at posibleng gray areas kapag ang ini-interview ay may ugnayan sa negosyo at politika. At dito na nga nagsimulang umalingaw-ngaw ang tanong ng taong bayan. Saan nga ba nanggaling ang yaman ng pamilya Diskaya? Sa kanila namang sariling pahayag ay inamin nila na sila ay DPWH contractors, partikular sa mga flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa. At dito nga nagsimulang magbago ang usapin mula sa lifestyle curiosity papunta sa government funds and public accountability. Kaya, pag-usapan natin. If you're new to my channel, I'm Attorney Jane and I talk about life, law, and more. Noong ipinahayag ng pamilya Diskaya na sila ay mga kontraktor ng DPWH, lalong uminit ang diskusyon patungkol sa kanilang marangyang pamumuhay at unti-unting lumalim ang usapin. Gayunman, bago pa natuon ang issue sa mga infrastructure projects, una nang umagaw ng pansin sa publiko ang kanilang extravagant lifestyle. Sunod-sunod ang lumabas ng mga ulat sa media tungkol sa malawak nilang koleksyon ng mga luxury cars, mula sa sports cars hanggang sa high-end SUVs na nagkakahalaga ng milyong-milyong piso. At nito lamang September of 2025, kinumpirma ng Bureau of Customs o BOC na isinailalim nila sa kanilang kustodiya ang 28 luxury cars na naiuugnay sa pamilya Diskaya. Kabilang na sa mga ito ang high-end brands katulad na lamang ng Mercedes-Benz, Porsche, Jaguar, BMW at iba pa, na ngayon ay selyado at mahigpit na binabantayan habang isinasagawa ang verification ng importation and ownership records. As we speak ay nananatiling ongoing ang investigation ng Bureau of Customs at patuloy ang koordinasyon nito sa Land Transportation Office or LTO para ikumpara ang record ng pag-angkat at rehistro ng mga sasakyan. Ang isyong ito sa mga luxury cars ang naging pintuan upang masusing siyasatin hindi lamang ang kanilang extravagant lifestyle, kundi pati na rin ang kanilang mga kontrata sa gobyerno. Lalo na ang mga flood control contracts na iniimbestigahan sa Senado, kaugnay ng umano'y ghost projects. At dito na pumasok ang isang proyekto na kalaunan ay naging center of controversy, ang 96.5 million ghost flood control project sa Davao Occidental, kung saan ay lumutang ang pangalan ng pamilya Diskaya bilang kontraktor. Ano nga ba ang kwento ng proyektong ito? Noong 2021, inilunsad ng DPWH ang flood control project sa Davao Occidental na layong protektahan ang komunidad at mga paaralan sa baha. Noong 2022 naman, ang kontrata ay na-award sa St. Timothy Construction Corporation na iniuugnay kay Sara Diskaya at ito ay may target completion na October of 2022. At ayon sa dokumento ng gobyerno, the project is already 100% completed, fully inspected na umano at fully paid. At sa loob ng halos 3 taon, wala namang reklamo hanggang sa dumating ang 2025. Matatandaang nito lamang September of 2025, isinagawa ang site inspection na pinangunahan ng DPWH at ng Independent Commission for Infrastructure or ICI. Ngunit pagdating sa site, malinaw ang kanilang nakita. Walang flood control structure at walang bakas ng construction. At dito na nga tuluyang tinawag ang proyekto na isang ghost flood control project. At dahil nga sa bigat ng issue at halaga ng pondong nasangkot, pumasok na ang Senado.
upang imbestigahan ang mga ghost flood control projects. Isinagawa ang Senate hearings at dito nga ay nagbigay ng testimonya ang pamilya Diskaya at ang mga kinatawan ng DPWH. Sa mga panayam at testimonya, inilahad ng pamilya Diskaya na may mga ilang opisyal ng gobyerno na umano'y tumanggap ng kickbacks mula sa proyekto. Ito ang nagbigay ng national spotlight sa hearings at nagpalakas ng usapin patungkol sa malversation at graft and corruption. Dahil sa unang pagkakataon, ang mismong kontraktor ay nagbanggit ng mga pangalan ng mga posibleng nakinabang sa pondo ng publiko. Ayon sa mga ulat, ang Senado ay nagtanong ng mga detalye tungkol sa kung sino-sino ang mga opisyal na tumanggap ng kickbacks. Ang testimonya rin ay nagbigay linaw sa daloy ng pondo at sa mga posibleng irregularidad. At ang usapin ng kickbacks ay nagdala sa bagong level of controversy dahil ito ay nagpakita na hindi lamang ang proyekto ang questionable, kundi ang network of possible corruption sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ano nga ba ang nangyari sa Senate hearings? Sa gitna ng Senate probe, nagkaroon ng controversy nang si Curly Diskaya ay mapatawan ng contempt. Ayon sa mga senador, may mga pagkakataong hindi niya direktang sinasagot ang mga katanungan. Bilang kapangyarihan ng Senado sa ilalim ng Legislative Inquiry in Aid of Legislation, maaari itong magpataw ng contempt upang ipatupad ang operasyon ng mga resource persons. Sa ngayon po ay mahalagang linawin natin. Ang contempt na ito ay hindi isang hatol sa kasong kriminal. Ngunit isa itong indikasyon ng seryosong tensyon sa investigasyon. Habang nagpapatuloy ang Senate probe, ay sinuri ng mga otoridad ang mga papeles tulad na lamang ng accomplishment reports, inspection records, billing statements, disbursement vouchers at iba pa. At lahat ng ito ay nagsasabing 100% completed na di umano ang proyekto. Ngunit ayon sa Office of the Ombudsman, ang mga dokumentong ito ay hindi tumutugma sa actual condition of the site. Matapos ang field inspection, testimonya ng komunidad at pagsusuri ng dokumento, nagpasya ang Ombudsman that there is probable cause to file charges against the Diskayas. Kaya naman nito lamang December 5 of 2025, isinampa ang mga kaso sa Regional Trial Court of Digos City. The charges included malversation of public funds and violations of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang mga kasong ito ay una nang inihain sa RTC of Digos City, but then the criminal cases were later moved to the RTC of Lapu-Lapu City in Cebu area following Supreme Court directives on anti-graft jurisdictions. Bukod naman sa mga graft and malversation charges, ang pamilya Diskaya ay patuloy pa rin iniimbestigahan ng BIR at DOJ para sa di umano'y posibleng tax evasion na posibleng may kaugnayan sa kanilang mga luxury vehicles at kita mula sa kontrata sa gobyerno. Ang mga pangyayaring ito ay naglalarawan ng lawak at seryosong investigasyon mula sa extravagant lifestyle at luxury cars hanggang sa possible irregularity sa paggamit ng public funds. Take note po mga kaibigan na ang malversation of public funds and anti-graft charges are non-bailable offenses. Ibig sabihin po, while the trial proceedings are ongoing, ang akusado ay mananatiling nakadetain at hindi po tatanggapin ang anumang piyansa. Mahalagang malaman rin natin na ang malversation of public funds ay nangyayari kapag ang pera ng bayan ay nailabas o nagamit sa maling paraan. Ang graft and corruption naman ay tumutukoy sa mga irregularities o pandaraya sa paggamit ng public office para sa sariling kapakanan. Ngayon naman, dahil sa bigat ng mga kaso, mismong si President Marcos Jr. ang nag-utos sa PNP at DILG na subaybayan ang mga akusado at ipatupad ang mga warrant sa sandaling mailabas na ito. Kaya naman, noong December 18 of 2025, isinagawa ng NBI ang pag-aresto kay Sara Diskaya kaugnay ng 96.5 million Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. At mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nagkumpirma sa publiko sa pamamagitan ng video address na naserve na ang warrant. At saklaw nito si Diskaya at ang iba pa na nahaharap sa malversation and graft and corruption charges. Dito namang December 19, si Sara Diskaya ay dinala sa Cebu upang harapin ang mga kaso sa RTC branch ng Lapu-Lapu City. At kasalukuyang nasa detention facility habang nagpapatuloy ang pagdinig. Bukod naman kay Diskaya ay mayroon din siya mga co-accused at iba pang mga opisyal ng DPWH na nag-surrender o na-aresto na bilang bahagi ng kasong ito. Makikita natin na ang buong pangyayaring ito ay bahagi ng mas malawak na anti-corruption and infrastructure probe ng pamahalaan na tumutukoy sa umano'y ghost o substandard flood control projects sa buong
buong bansa. At nagpapatuloy naman ang investigasyon ng Ombudsman, DOJ at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Ang pagkakaaresto kay Sara Diskaya at iba pang mga akusado ay agad namang naghatid ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Maraming mga grupo ang nagpakita ng suporta sa mga ahensyang nagsagawa ng aksyon. At may iba rin namang nagtanong kung ano nga ba ang susunod na hakbang insofar as other ghost projects and investigations are concerned. Sa kabila naman ng mga kasong isinampa sa pamilya Diskaya, ay patuloy pa rin ang kanilang pahayag na sila ay inosente. Ayon sa kanila ay naniniwala sila sa due process at handa silang ipakita ang kanilang panig sa korte. Aniya, inosente sila sa lahat ng mga paratang at sila ay susunod sa lahat ng legal na proseso upang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Nagkomento rin si Mayor Vico Soto at sinabi niyang ang pagkilos ng gobyerno ay nagpapakita ng transparency and accountability. Para naman sa marami, ang arrest at ang kasunod na reaksyon ng publiko ay simbolo ng pagsisimula ng mas mahigpit na pagsubaybay sa mga government projects and public funds at muling pagbubukas ng mga diskurso sa pamamahala at pananagutan sa politika at sa negosyo. Tandaan po natin mga kaibigan na ang alleged 96.5 million na nasangkot sa Ghost Project ay hindi lamang numero. Ito sana ay dapat naglaan ng proteksyon para sa mga komunidad, panangga laban sa baha at seguridad ng mga paaralan at iba pa. Ngunit sa kasalukuyan, ang proyekto ay patuloy pa ring dinidinig. At masusing sinusuri ng mga otoridad ang paggamit sa pondo at ang pananagutan ng mga akusado. Ngayon, ang desisyon ay nasa kamay na ng hukuman. Sa anyo ng mga kaso, warrant at posibleng pagkakulong. At ito pa lamang ang simula ng mas malalim na pagsusuri at paglilitis. Ang tanong naman ng bayan, may mananagot ba? May mababawi pa ba? At tuluyan na bang magwawakas ang mga ghost projects sa bansa? I guess that's it for now. Till next time! Legal chit chat on the open road. Jane's got the answers to every code. From contracts to crime, she's got it all mapped. Legal chit chat, and the world's unwrapped.